Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Bumaba yung axis ng ITCZ at bahagyang humina yung epekto nito dito sa area ng Visayas. So nabawasan na yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ, pero makikita pa rin natin dito sa ating latest satellite images na may mga makakapal pa rin tayong kaulapan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So dahil sa ITCZ, itong Intertropical Convergence Zone, ito nga yung salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Yung area na kung saan nagsasalubungan yung hangin, nakakaroon tayo ng mga kaulapan. At ngayong araw, itong ITCZ magdudulot ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Western Visayas, pati na rin dito sa area ng Palawan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ITCZ pa rin yung umiiral, pero mas maaliwala sa panahon na ang ating mararanasan. Sasamahan lamang yan ng mga pulu-pulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At dahil naman sa isang frontal system, ito yung boundary ng mainit at malamig na hangin. Dito sa extreme northern Luzon, makakaranas tayo ngayong araw ng mataas na tsansa rin ng mga kaulapan at pag-ulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, so sa rest of Luzon at sa rest of Visayas, ay mainit at malinsangang panahon muli ang ating mararanasan ngayong araw. Pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, maghanda tayo sa mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong minomonitor or namamataang low pressure area o namang sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. At para naman sa ating heat index forecast ngayong araw, inasahan natin, heat index dito sa Metro Manila for today, posible maglaro mula 40 to 42 degrees Celsius. Highest heat index sa buong bansa, posible umabot ng 45 degrees Celsius, especially dito sa area ng Pangasinan. So makikita natin dito sa ating forecast heat index map, malaking bahagi pa rin ng Luzon as well as itong Visayas, since nabawasan na yung mga kaulapan na dulot ng ITCZ. Itong mga areas na ito, maraming lugar pa rin na makakaranas ng danger levels of heat index. Kaya paalala na lang sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen o yung may mga existing medical conditions na kung maaari iwasan po natin yung outdoor activities sa oras ng alas 10 ng umaga hanggang sa alas 3 ng hapon dahil ito nga yung time period na kung saan itatala natin itong matataas na temperatura. Sa kalagayan ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas, anumang baybayin na ating kapuluan, at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa.